Hey guys, this is Josh from Cat and Josh. Welcome back to another episode of Cat and Josh. Ngayon, it is actually a special episode. And yeah, sorry guys kung ngayon lang ulit kami nakapag-video kasi alam namin na noon, ina-announce namin na magpo-post kami ng video this holiday season. So, ikukwento namin sa video na to is ano nga ba yung mga nangyari nang umuwi si Cat noong December 2022. Actually, reminisce about the Christmas nung last year because I spent it with my family first. Tapos, nung 25 mismo, I spent it with Josh's family. Kung sa YouTube ka nanonood at hindi ka pa nakasubscribe, please hit that subscribe button para naman palagi kang updated sa mga post namin. And kung sa Facebook ka naman nanonood, don't forget to hit the share, like, comment, and don't forget to hit that follow button. Thank you so much. So yun, ang nangyari nun, umuwi siya ng December. Pero hindi niya alam na may plano pala ako sunduin siya sa airport. Actually, may sakit ako nun. Bago siya dumating, may sakit ako, nilalagnat ako. Kagagaling ko lang sa sakit nun. So sabi ko sa kanya, since bago siya umalis ng US, kita niya na may sakit ako. So sabi ko, babe, baka hindi na ako makasundo sa'yo sa airport kasi nilalagnat ako, ganyan. Pero hindi niya alam, may plano talaga ako na sunduin siya no matter what. So, nung time na darating na siya, nagka-problema ako nun kasi wala akong magamit na sasakyan. Kasi humihiram lang naman ako sa sasakyan dito kasi wala pa naman ako sarili sasakyan, syempre. So, anong nangyari? Nagbiyahe ako noon. Bago ako makipag-meet doon sa pinsan niya, si Kuya JR, nag-video call muna kami para nagplano kami na sunduin si Kat sa airport. So, anong nangyari noon? Bago kami mag-meet nung cousin niya, which is si Kuya JR, pumunta muna ako ng flower shop, tapos tumingin ako ng bulaklak na pwedeng ibigay sa kanya. Hirap pa ako nun kasi wala talaga akong pera nun. To the point na sabi ko, kailangan ko muna humiram, ganyan. Hiram muna ako. So, meron akong hiniraman nun. And after that, ayun, bumili ako ng bulaklak, tapos pumunta na ako sa Robinson kasi yun yung supposed to be meet up place namin ng pinsan niya, si Kuya JR. Pero hindi natuloy kasi busy din yung cousin niya, so may business din siya. So, nangyari nagbiyahe ako from Robinson, Lipa, papunta sa Tanawan. So, doon na kami magmi-meet ng cousin niya. So, pagdating ko doon, ayun, first time ko na-meet yung mga family members niya, ganyan. And, yeah, isa-isa, yung mga cousin niya, yung lola niya, tito-tita niya, ganyan. So, and other people na nandun. Tapos, naliligaw pa ako kasi ang hirap. Siyempre, bago ka doon sa lugar, diba? So, nangyari doon, tawag ako sa pinsan niya. Sabi ko, kuya, saan ba yung inyo? Sa Batangas. Siyempre, bago ka doon sa lugar. So, ayun, hanggang sa dumating yung time na nagkita na kami ng pinsan niya, tapos pumunta na kami sa airport. Ito yung maganda. Pagdating namin sa airport, yung kasama ko noon, yung dalawang pinsan niya, si Kuya JR at saka si Prince. Nagkuntsabahan na kami noon pagdating namin sa airport. Planning. Dito na tayo. Diyan na. Mangyayari. Kasama pala sa content. Yeah. Ano mangyayari kayo? Mangyayari ganito. Siyempre, pipick upin namin. Ikaw dito ka lang. Sasakyan na lang ako. Oo. Pero, pagka mo dito, ang mangyayari nun, tatago ka muna siyempre. Ayun, kahit dyan na lang ako. Saan man dyan? Oo. Tago na lang ako dyan sa mga... Pero tatawag naman sila muna eh. Kung hindi ka na na-set up, no? So, doon kasi sa airport, medyo malayo yung pinag-parkingan namin doon sa doon sa gate kung saan sila lalabas. So, anong nangyari? Kami ni Prince, kaming dalawa, inintay na lang namin si Kuya Jer makabalik kasama sila. So, ang umuwi kasi that time is si Kat at saka si mami niya. So, wala silang kaalam-alam, especially si Kat, walang kaalam-alam nun na sumundo ko kasi sabi ko nga, di ba, hindi na ako susundo. And yeah, I'm glad na sobrang saya niya ng time na yon. Kita ko sa face niya. And ayun, isa pa, nakakatawa pa dito, yung bulaklak na binili ko para sa kanya, nakita ni Kat dun sa sa sasakyan na ginamit namin. Tapos tinanong niya daw yung pinsan niya, si Kuya JR, sabi niya, ba't may bulaklak? Buti, ito si Kuya JR, sharp siya, sabi niya. Hindi. Bibigay ko to sa asawa niya. Bibigay niya daw sa asawa niya. So, sabi nila, sweet daw, sweet. Pero hindi niya alam na sa akin talaga yon. Bibigay ko para sa kanya. So, yun. Sumakay na naman sa sasakyan. Wala siyang, alam mo yun, yung feeling na bago lang kayong magkita. 2 years kaming magka-video call. 2 years kaming magkausap. Tapos nagkita kami. Tapos, ayun, first time namin mag-holding hands doon habang nasa sasakyan. Tawan-tawa pa ako kasi sabi niya kay tita, sa mami niya. Sabi niya, ay mami, kaya napakita niya nag-holding hands kami. So, tumawa na lang si tita, which is actually cute in a way. Pagdating namin sa bahay nila sa Tanawan, from the airport, gabi na noon, almost 12 na yata.
Almost 12 na yata kami nakadating ng Tanawan that time. Hindi na ako makauwi noon kasi syempre 'di ba biyahe nga ako papunta doon. Alangan naman magpahatid pa ako sa mga relatives niya. So anong nangyari? Doon na ako nag-spend ng night sa kanila doon sa Tanawan. Binigyan kami ng time to talk, ganyan, to bond. Nakakatawa kasi ang kulit niya noon, sobrang kulit niya. Like, ang daming mga kulit na moments. And, basta, ang hirap i-explain. Basta makikita niya naman sa mga video, sa mga nandyan na talagang masaya. Especially first time. Tapos, ang kulit niya, hindi siya makatulog. Nakakit na siya. Tapos, hindi siya makatulog. Bumaba ulit. Basta, madami nangyari that time. And, yun yung mga unang part pa lang ng mga pangyayari. So, madami pa kasi madaming times na kami nagkita nun. Pero hindi rin araw-araw kasi busy rin naman ako dito sa bahay. So, ito yun. Ganito yung nangyari. Pagkakatanda ko, kasama ko yung pinsan ko. This was year 2022. And, yun nga, magpapasko nga ako kina babe ng araw kasi nagpasko na ako sa family ko nung 24. So, nung 25, naghanda talaga ako. Pero, hindi handa yung tiyan ko. So, sobra sigurong kaba ko. And, I don't know, kasi parang pagdating ko ng Pilipinas talagang parang nanibago ulit ako sa weather na parang sobrang init na hindi ko naman gustong mag-inarte pero talagang nainitan ako, mabilis akong pawisan. So, tapos, yun nga, nung Pasko, kinakabahan pa ako nun. Hindi nga naging ready yung tiyan ko. Napupopsicles ako, guys. Talagang nasa kotse na ako ni na babe. Tapos nakakaramdam talaga ako. Nagsabi na ako sa kanya. But yeah, uminom lang ako ng tubig hanggang sa makarating ako sa kanila. Grabe guys, malayo yung pagitan ng bahay namin din sa bahay nila. But yeah, siguro nagtagal ang gawa ng traffic. So parang mga 2 hours din yung drive. So nung nakarating na nga ako doon, pumasok kami sa gate. And ayan na. Hawak-hawak ko na talaga yung tubig ko para hindi ako, just in case. And nakakatuwa kasi pagkapasok namin, like, ang warm-warm ng atmosphere. Like, parang lahat ng tao doon is very welcoming. Na nandun ako, it's like, I'm home din, yung feeling. Like, thank you po. Thank you dahil you accepted me into your house and that I felt like I'm part of the family already. Thank you so much. That was the time na parang, kasi first time ko din yung nakapunta ako syempre sa bahay ng others, hindi sa mga kamag-anak ko dito. So yeah, it's my very first time to go to someone's house and, magstay doon ng sobrang medyo matagal pa. And, syempre, sobrang na-enjoy ko yun kasi si babe, napaka-gentle lang niya sa akin. Like, ewan ko, he's so sweet. Like, alam ko, ganun na siya kahit magkalayo kami. Pero, iba pa rin talaga yung pag magkasama na kami. Like, shucks! So, alam niyo ba guys, after eating lunch and spending time with his family, parang nagkaroon ng downtime wherein naging busy sila with something else. So, kami na lang, ako, si babe, and yung aking pinsan, si Audrey. So, we decided na, actually, cut mo yan. Naisipan ni babe na i-tour ako sa house nila. So, tinutour niya ako sa bahay nila, doon sa kitchen, tapos sa kanyang, syempre, my favorite room, his room. Kasi, yun yung pinaka-familiar sa akin kasi every time na mag-visit kami, yun yung nakikita kong background. So, nung nakita ko siya in person, like, oh my gosh, parang, oh my gosh, na makapaniwala na nakita ko na siya in person. And syempre, si babe, nakita ko na siya in person ulit. Sobrang saya sa puso. And mas lalo ko na-enjoy din yung Christmas na parang it's such a blessing na nakita ulit kami. But this time, kami na nun. After nun, it's like, naghintay lang kami, nag-bond. And then, yung pahapon na, pupunta kami sa simbahan, magsisimba kami. Ganyan, simbang gabi. Tapos, ayun, na-feel ko talaga na na-feel ko yung love and care ni babe nung time na yun. And we prayed.
And nakinig kami sa misa that time. We're just really thankful na we found each other and we're working towards our goals and yeah, we're helping each other din. Ayun, grabe yun. Grabe din yung experience namin na yun nung dumating na siya sa amin. Tapos yun nga, just like what she said, nung na-meet niya na yung mga relatives ko, ganyan. Nakakatawa kasi sobrang welcoming din nila sa kanya and hindi ko nakita na magiging uncomfortable siya dun sa trato ng mga tao na nasa bahay. Which is actually expected din naman kasi legal naman kami. And alam naman din ng buong family ko na I have a partner from the US. And yun nga, kaya nung dumating siya, hindi na kami masyado nahirapan na like to explain everything. And we just proceeded with, bonding with the family. Kumain, ganyan. Gustong-gusto niya yung Graham, Diyos ko. And may mga time din na pumunta kami ng SM to, gumala, ganyan. Kumain, syempre. And ang hindi ko malilimutan yung doon sa Chowking. Grabe yung lakas niyang kumain ng Chowpan nun. Talagang, hindi naman actually malakas kumain. Parang, alam mo yung kitang-kita mo sa kanya na kitang-kita mo sa kanya na sobra siyang thrilled to be able to eat those foods na talagang ini-enjoy niya dati na nandito siya sa Pilipinas. So, nakakatuwa. Grabe din na hindi mo ina-expect na kaya niyong umabot sa ganun. And, dati magka-video call lang kayo, ganyan. Pag naiisip ko kasi parang hindi ako makapaniwalang we have been able to surpass a lot of challenges before para umabot kami sa ganun. And yeah, right now, obviously, LDR na naman kami. Hindi naman agad ako makakaalis. Guys, basta tatandaan nyo, isang relasyon, kailangan ang merong communication. Kasi kapag nawala yon, kahit na wala ka namang masamang balak, wala ka namang masamang intention, wala ka namang iniisip na kung ano-ano. It's just that you're just focused on the things that you've been doing or you're just focused on the things that you are doing at the moment. Hindi mo na-realize na wala na pala kayong time sa isa't isa. So, kahit na alam mong love mo siya, pero hindi mo napapafeel na mahal mo siya, wala din. So, communication is really important. And guys, yun lang muna for now. And I hope na na-enjoy niyo yung mga nangyari and mga nakita ninyo. And yeah, lahat ng to ay dahil din sa inyo. We were able to, be stronger kasi nandiyan kayo. Nabasa namin mga comment ninyo. Nakita namin kung gaano kayo na-inspire sa amin and it really means a lot to us. So thank you guys and sobrang solid nyo. Sana sa journey to makasama pa rin namin kayo because this is not just a journey na matatapos after 3 to 4 years ganyan. This is a lifelong journey, guys. And nung nasimulan nyo kami and hanggang ngayon nandito pa rin kami, we will continue on showing you what will happen to us na ano na bang meron sa amin as much as we can. Thank you so much, guys, and God bless you all. Peace. We love you all. Kat and Josh pa. Thank you for watching this vlog, guys. Bye!